Nako po mga kababayan, na ito na ang pasabog natin. Matindi po ito. Tatay Digong, uuwi na ng Pilipinas. Grabe, good news po ito mga kababayan kung talagang totoo ito. Trillanes takot na takot. Dahil nabibilang na po ang araw. Dahil alam na BP Sara ay magiging next president ng Pilipinas. So ngayon mga kababayan, itong si Trillanes ay nag-file na naman ng plunder ng charges versus Vice President Sara Duterte dito sa CONFI na walang katapusan. Mga kababayan, pakinggan po natin itong si Trillanes na nag-iiyak-iyak. Matindi po ito mga kababayan. Ito po ang dahilan bakit nasa ICC PRRD. So ngayon, takot na takot itong si Trillanes. Bakit? Panoorin po natin ito. At magre-react po tayo pagkatapos ng video. The filing of plunder and graft charges by a group led by former Senator Antonio Trillanes against Vice President Sara Duterte. This is over her alleged misuse of confidential funds. Trillanes and members of the civil society organization The Silent Majority filed the complaints before the Office of the Ombudsman earlier today. The latest complaints against Duterte covers alleged anomalies during her tenure as Secretary of the Department of Education and as Mayor of Davao City, including allegations of receiving drug money. They're urging the Ombudsman to conduct a formal investigation against the Vice President for the possible filing of a recommendation for Congress to initiate impeachment proceedings against her. The complainants also seeking the initiation of criminal proceedings against Duterte and her co-respondents. Well, going back to our top story, former Senator Antonio Trillanes led the filing of plunder and graft charges against Vice President Sara Duterte before the Office of the Ombudsman this morning. Former Senator Trillanes now joins us here in the program. Senator, good afternoon to you. Thanks for joining us today and welcome to the program. Senator? Good afternoon, Ms. Carmina. Hi, Senator. Glad to have you on the program. All right, first off, I want to backtrack a bit. Before you filed the complaint, the talk was it maybe late last year about what strategy to implement with regard to the Vice President. Some were saying just do away with the impeachment, go ahead with criminal charges. But today you attempted to do both. What led you to this strategy? Because this is quite novel. It's not only graft and plunder complaints against the Vice President. You are actually urging the Ombudsman to recommend that the impeachment proceedings against the Vice President be initiated through this complaint. Go ahead, Senator. Well, we need to explore all available options to make Sara Duterte accountable for all her actions. Now, the plunder case that was filed last December only focused on the 650 million confidential funds. Now, in this particular complaint that we submitted this morning, it covers everything to include the 650 million confidential funds as Vice President. And we included the allegations of Mr. Ramil Madriaga. Then we included also the 2.7 billion pesos confidential funds when Sara Duterte was mayor. And there are so many COA reports that showed that she did the same modus operandi as the confidential funds when she was Vice President. The submission of fictitious names and persons. So we also included the overpriced laptops amounting to more than 8 billion pesos. Then she had 12 billion pesos of COA disallowances when she was Secretary of Education and 7 billion pesos of unauthorized cash advances. Then the clincher would be the ill-gotten wealth and non-declaration in her SALN of the more than 2 billion pesos in her bank accounts, which included the
dividends she received from a drug lord when she was mayor of Davao City. All right, Senator, the fact that at least two lawmakers have already said that they're not too keen about supporting any impeachment complaint against the vice president, given the fact that the February deadline or the February lapse in the bar is almost upon us. Did this in any way trigger you as well to file this complaint through the Office of the Ombudsman? Tingin niyo ho ba, Senator, na mukhang lumalamya yung usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kaya naisipan niyo po na dalhin na ito sa Office of the Ombudsman? Go ahead, Senator. As I mentioned, Ms. Carmina, we're exploring all available options. In the first place, the impeachment is administrative in nature because the penalty there is just removal from office. Ayan mga kababayan, so pinipilit na naman ni Trillanes. Sinabi na nga ng COA, malinis itong pangalan ni Sara Duterte. Ba't sinasabi nito mga kababayan? May maraming disallowances. Pinatunayan na yan ng COA. Naku naman Trillanes, gumagawa ka na naman ng kalokohan mo. Dati-rati pinupuntahan mo si Tatay Digong. Hindi ka lang pinagbigyan na maging vice-presidente. Ay kinagat mo na ito. Hanggang ngayon consistent ka sa paninira kay Sara Duterte. Kasi nga, kinikilabutan ka na, natatakot ka na. Kasi nga, ang Kongreso ayaw nang suportahan ng impeachment. Mahina na ang lagay kasi nga walang budget. Kasi nga nung nakaraan mga kababayan na 19th Congress, itong impeachment ni Sara ay may pondo na 20 million allegedly nakadapirma. May 20 million ka, kabig ka. Pero ngayon mga kababayan, malungkot ang Kongreso kasi nga walang kaching-kaching, walang budget, walang pera, kaya malungkot sila. Kaya ngayon, hindi nila sinusuportahan ang impeachment ni Sara, mga kababayan. All politics lang po ito. So ngayon po mga kababayan, syempre si Trillanes gumagawa na ng paraan. Dahil nga si Sara Duterte, ilang araw na lang magiging presidente na ito. Kaya gagawa na ito ng apoy. Gagawa na ito ng usok kung sino-sino ang mga pinapalutang. Sila Madriaga, yung pari na nagpupulburon, na proud pa na sinabi sa Senado na nagpupulburon siya ng 17 years bago maging pari. Ngayon po, hindi credible ang mga ito. Nakakahiya ang mga pinapalutang nila. Kaya ngayon mga kababayan, takot na takot ang mga ito. Pati yung ICC, kinakarma na po. Kasi nga pati si Donald Trump ay pinulbos na pong ICC. Kaya itong sila Trillanes, De Lima, Hontiveros na humahabol kay Sara Duterte ay wala na, hindi na pinapaniwalaan. Ang taong bayan, gising na. Itong Blue Ribbon Committee naman, todo deny. Mula nung napalitan si Senador Marcoleta, kadiliman nang nakikita. Dati maliwanag. Kasi napakaliwanag magpaliwanag si Marcoleta. Bawat salita may direksyon. Pero ngayon mga kababayan, bawat salita hindi mo makita sa sobrang dilim kasi nga iniiwas sa liwanag. Tapos yung minority report na tumutumbok sa mga mastermind na ginawa ni Senador Marcoleta mula nung una, consistent po ito. Ipinasa ngayon dito kay Senate President Tito Soto. Hindi tinanggap. Si Lacson po, binastos ang minority report ni Marcoleta. Pangbabastos daw ito sa Blue Ribbon Committee dahil sa parliamentary courtesy na hindi dapat ipatawag yung mastermind na si Tambaluslos sa Blue
Blue Ribbon Committee hearing. So ngayon mga kababayan, tuloy pa natin itong pasabog ni Trillanes na, nako po, wala na, iyak ka na Trillanes. Hanggang dyan ka na lang, kahit barangay tanod di ka manalo. Yan po ang sabi ng complaint komento. with the ombudsman is criminal in nature because there is an imprisonment penalty with those charges. Now, as to the signals being made by some congressmen, it will not stop us or the members of the civil society or church leaders from doing our civic duty of making Sara Duterte accountable for her actions. So expect an impeachment complaint to be filed on February 6, and that is the deadline of the one-year ban. Now, because of the new Supreme Court rule, there would be a mandatory investigation in the House. So, even at the level of the House Committee on Justice, the public could already see the evidence that would be presented later on. Should it proceed with the Senate trial? So that's going to be an advantage for us. So the congressmen need not decide this early whether they will sign it or they will transmit it to the Senate. We are confident that the evidence will sway public opinion, and the public opinion would sway these congressmen as representatives of the people to sign that transmission to the Senate. What do you think, Senator Trillanes, about some lawmakers saying that, what the Vice President allegedly did pales in comparison to what contractors and others who are still in public service did to the nation's coffers? Parang masyado naman daw na pagtutuunan pa ng pansin itong kay VP Sara, gayong ang laki-laki ng nakulimbat ng marami sa mga nakaupo sa pwesto mula sa kabanang bayan. What are your thoughts on that, Senator? That's the narrative of the Dutertes. I just enumerated the billion pesos worth of anomalies. Ngayon, compare that with the case that was filed against former Senator Bong Revilla. It's about a 90 million pesos flood control project. So, nakita mo, it's just a narrative. Palagi nilang sinasabing gano'n, pero ito, 2.7 billion confidential funds pa lang sa Davao City. Ang ginamit nilang pang-clear dito, 11,000 ghost employees. And may mga COA reports na dito. Yung 650 million confidential funds by itself would surpass lahat ng mga allegation. Ilan yung allegation kay Joel Villanueva? It's only 200, it's not only, but it's 200 million pesos. And Bong Revilla, 90 million pesos. Jesus Cordero, 150 million pesos. So what are they saying? It does not pale in comparison. The laptop overprice is worth 8 billion pesos. So, huwag tayo magpadala sa ganong naratibo kasi propaganda nila yun. Yung isa pang naririnig natin, Senator, and I want to get your thoughts on that as well, because knowing what you know and because, you have sources as well, given your background, yung mga iba nagsasabi, hindi na to kakayanin ng bansa. You have an impeachment complaint against the Vice President. You also have an impeachment complaint against the President. Paano ang bayan dito? Saan lulugar? Hindi ito kakayanin ng bayan. Your thoughts on that? Actually, this is a test of our democratic institutions. Hindi pwedeng dahil may nagsasabi ng ganyan, hindi na natin gagawin yung ating tungkulin sa ating bayan. Ito, may mga ginawang mga anomalya, kailangan silang panagutin. Ganun kasimple yan. Kahit na nagkakapatong-patong na yung iba't ibang issues, but hindi pwedeng isang tabi yung isa. At mas importante ito, Vice President ito, Ms. Carmina, at Ayan mga kababayan, kung ano-ano mga sinasabi ni Trillanes dito. Talagang todo sira, todo panira kay VP Sara. Malinis nga sa COA. Sasabihin mo may mga disallowances. Mag-apply ka na kaya bilang auditor ng COA.
Anong sinasabi ng komento? Inaantay na namin na mabuksan ng mga bank accounts para magkaalamanan na. Lahat ng government official dapat magtino na kayo, gising ng mga taong bayan, huwag ninyong protektahan kung may kasalanan. Tama po, Senador. Nako po, mga tangalista po ito. Tama daw si Senador Trillanes. Go, Senador Trillanes. Ikaw ang bagong Pangulo. Wow, ang kapal, sabi naman ni Tomas. Good job. Ay, grabe mga tangalista dito. Ang daming mga mga alipores si Trillanes dito Iharap si Sara Duterte sa korte. Ayan, mga tangalista po, mga kababayan. Ang mga naniniwala lang dito kay Trillanes, yung mga nabanatan ni Tatay Digong ng kanyang kamay na bakal na war on drugs. Si Trillanes naman, ngayon, nag-iiyak. Parang asong ulol na. Yan ang mga komento. Tuloy natin. Bilyon-bilyon yung mga winaldas nito. At nakita naman natin, nakita nyo, yung dalawang public meltdowns niya, nag-threaten siyang pugutan ng ulo yung presidente. Ganun-ganun na lang. Kung ikaw ay ordinaryong Pilipino at gawin mo yon, pananagutin ka, tapos siya hindi. Yun lang po kasimple yan. What about the impeachment complaint that was already filed against the president? Do you think that the nation can do both? Hold these two highest officials of the land accountable for what they had allegedly done? Go ahead. I admit na challenging times ito. Yung ating democratic institutions are being subjected to extreme stress test, ika nga. But we have to go through this. We have to go through this para makita ng taong bayan kung ano ba yung katotohanan. Ito lang ba ay mga sabi-sabi ko lang? Diba, sinasabi nila, paninira lang daw. Ito nga, sinampa ko na sa ombudsman at magsasampa ulit sa yung iba naman sa impeachment. Karapatan ng kababayan natin na malaman kung totoo bang gumawa ng krimen itong si Sara Duterte o hindi, kasabay ng iba't ibang mga institusyon. Ayan mga kababayan, ginagamit ni Trillanes yung salitang taong bayan. Sino kayang mga taong bayan? Ba't kayo, Trillanes, tahimik kayo sa flood control? Bilyon-bilyon na mga nakulimbat pero tahimik kayo. Nasaan kayo, Trillanes? Ito yung mga banat pa ng mga tao, mga kababayan. Bakit tahimik kayo sa flood control? Sa dami ng mga korap ngayon na naglutangan, nung panahon ni Tatay Digong wala kahit isa. Mga takot. Kung meron man, nasisibak. Ngayon mga kababayan, halos lahat po mga kababayan, tignan nyo ang Kongreso, nasira ang imahe. Diba? Ginawang negosyo ang pirma para isulong ang impeachment nung 19th Congress. Pero ngayon mga kababayan, sila Trillanes na lang ang gusto ng impeachment. Ngayon, pinag-iusapan itong BBM impeachment, mga kababayan. Kasi itong kay Sara, wala na. Nabasura na po ito. Kaya magiging Pangulo na ito sa susunod na eleksyon. Kaya si Trillanes, iyakan na. Naku po. Mas maganda yan kasi, Miss Carmina, pag hinayaan natin ito, tapos malin lang at mabudol ulit yung mga kababayan natin na magbumoto ulit ng Duterte, magsisisi ulit ang mga kababayan natin. Mabigat, is too big a price to pay for... Kita nyo. Naku Trillanes, kahit anong gawin mo, number 1 contender itong si Sara Duterte sa 2028. Tignan mo sa survey, si Sara, sumasabog ang numero. Kumpara mo kay BBM, negative 47 na. The worst grades of all time na naging grado ng Pangulo bago bumaba. 2 taon na lang ito pero anong ginawa? Kasuklam-suklam na puro kurakot ang nangyari. Tignan mo, bankrupt. Yung ekonomiya natin bagsak kasi puro pagnanakaw, pati mga negosyante nagsisialisan na. Ang dami pang mga nagpupulburon ngayon.
Naku, Trillanes, yan yung mga komento ha. Nagre-react lang po tayo dito. Yan ay komento po ng mga taong bayan, yung mga totoong taong bayan. Kaya si Trillanes, todo na ito. Kasi last day na ito. Kasi pag si Sara na, ang naging Pangulo, mabubudol tayo ulit, sabi nyo. Totoo, Trillanes, mabubudol o ikaw ang mangbubudol. Ginagamit mo ang taong bayan, hindi ka nga nanalo ng kapitan sa ano. Hindi ka nanalo ng kapitan sa Caloocan, nilampaso ka ni malapitan. 10 tao lang yata bumoto sa mga alalay mo at mga vlogger mo. Yan yung mga komento. Sasabihin mo, taong bayan, mabubudol tayo pag si Sara ang nanalo. Diyos ko Lord, mga kababayan. Baka ikaw ang mangbubudol. Yun yung mga komento. Grabe mga komento, nagalit na galit. Para lang pabayaan itong mangyari. Well, since you mentioned it, Senator Trillanes, what complicates matters all the more is 2028. Ito pa yung isang naratibo na naririnig din natin, kaya nyo lang ginagawa daw to ngayon para matanggal na itong si Sara Duterte sa pagtakbo niya bilang Pangulo kung ito man ay mangyayari sa 2028. Sabi nyo kanina, panagutin. Pero ang sabi niyo ba, gusto nyong panagutin ngayon para sa 2028, libre na ang kandidatong susuportahan ninyo na tumakbo para wala na yung matinding kalaban pagdating ng 2028. Ano pong masasabi niyo dito, Senator? Alam niyo ganito kasi, no? Ang basihan kasi nila ay inong mga kababayan natin, ang pagkakilala nila kay Sara Duterte ay isang matinong public official. Kaya maraming nadadala eh. But even the most ardent supporter of Sara, pagtanungin mo, ano bang ginawa nito ni Sara Duterte sa ating bayan na bakit nauhumaling sila sa kanya? Hindi nila masasagot yan. Kasi nadadala lang sila doon sa apelyido at yung sa myth na propagate ng kanilang fake news factory, yung kanilang troll machinery. O yan mga kababayan, sinasabi niya, troll daw yung mga tao. Naku naman, Trillanes, bago ka ng bago. Eh kung troll ito, dapat nanalo ka na kapitan sa Malacanang tuloy. Diyan sa Caloocan, nilampaso ka ng malapitan. Sasabihin mong troll yung mga supporter ni Sara Duterte. May troll ba na nagsasalita? Sige nga, bakit ang taas ng kanyang grado? Bakit sumasabog yung kanyang survey? Ikumpara mo dito. Diba? Ikumpara mo dito sa puro issue. Wala ngang magawa sa flood control. Puro takipan ang ginagawa. Yan yung komento ha. Yan ang galit na taong bayan. Yung mga totoong taong bayan, Trillanes. Yan po ang mga komento. Eh sasabihin mo may troll. Walang troll yan si Sara. Saan kukuha ng pera yan? Diba? Eh, yung mga troll, yung mga vlogger na hindi na alam kung paano pagtatanggol itong nangyayari ngayon. Eh tignan mo, pagdating ng 2027, baliktad lahat yan. Puro Duterte na yan. Namimera lang din ang mga yan eh. O, sasabihin mo, troll ang mga taong bayan? Nako po, mga kababayan ko. Anong mangyayari kay Trillanes? Saan po pulutin ito? Kaya tignan mo, nag-iiyak na po. Pag si Sara Duterte ang naging Pangulo, alam na this. Mga kababayan, tuloy pa natin. Pero itong impeachment case na ito, itong ombudsman case na ito ay isang paraan para ma-expose ang tunay na pagkatao nila. Pagka nakita ng mga kababayan natin yung bilyong peso na deposito sa accounts ni Sara Duterte at Mans Carpio, palagay ko maninibago ang pananaw nila. Pag nakita nila yung mga dividendong pinapasok ng drug lord doon kasi sa kanilang bank accounts, palagay ko naman mag-iiba na yung kanilang paningin. Nako, mga kababayan ko.
Nagmamakaawa na si Trillanes na paniwalaan daw siya. Kasi nga ilang araw na lang. Naku po mga kababayan, takot na. Pag si Sara na ang naging Pangulo tapos na si PRRD, uuwi na. Uuwi na ng Pilipinas. Welcome back, Tatay Digong. Kayo po ang tatanungin natin. Naniniwala pa ba kayo kay Trillanes sa kanyang sinasabi na kailangan daw siyang paniwalaan? Nagmamakaawa na ito at nag-iiyak na ng sobra? Paniwalaan daw ang kanyang mga sinasabi? Na kailangan daw managot si Sara Duterte sa kanyang mga ninakaw? Totoo kaya ito, mga kababayan ko? Kayo nang humusga. Isang like, isang share at isang subscribe. For transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines. I-comment nyo po kung taga-saan po kayo, okay? Mabuhay po.